Dito'y pinapahayag ng ating Panginoon na higit sa lahat, siya ang may mas mataas na kaalaman, may kalagayan, at may kontrol ng lahat. Kung kaya't bilang isang Kristiyano at isang ordinaryong tao, aminin natin sa ating mga sarili, hindi natin kontrol ang mga bagay na nangyayari sa atin. Kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Hindi po ba't malinaw? Ang talatang ito ay nagpapakita na kung saan ay sinasabi na dapat nating tanggapin na hindi kayang kontrolin bilang isang ordinaryo tao ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Diyos lang ang tunay na may kapangyarihan na kontrolin tayo. Kaya bakit ka mangangamba? Kung ikaw ay patuloy at naniniwala at nagtitiwala, kapag isinuko mo na sa Diyos ang anumang iyong dalahin sa buhay. Sino ka? Ano ang iyong kakayahan? Ano ang iyong kapangyarihan? Na mayroon ka at higit na mayroon ang Panginoon natin. Bakit mo higit mapagtitiwalaan ang iyong kakayahan kaysa sa kapangyarihan at plano ng Diyos para sa iyo? May mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ito ay lagi natin tatandaan na kung saan ay hindi natin agad naiintindihan. Madalas, kapag tayo ay umihiling sa Panginoon, ang gusto natin agad-agad ay easy action. Yung makakatanggap ka agad ng resulta ng iyong mga panalangin. Kahit hindi malinaw sa mga isipan natin, sa ating mga pangunawa, yung buong plano ng Diyos na dapat na mangyari sa atin. Minsan, pinangungunahan natin na bigyan ng desisyon ang ating mga plano naisin nang hindi natin muna iniisip kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Itong taon na ito, yayaman ako. Itong taon na ito, sigurado papasa sa board. Itong panahon na ito, sigurado. May plano ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Bawat isa sa atin ay may nakatakda na para sa ating mga buhay. Pinipili niya lang ang tamang panahon, pinipili niya lang ang tamang resulta o tamang bagay para sa atin bago ito ipagkaloob. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, hindi sa sarili mo kaalaman o sa sarili mong pag-iisip. Madalas sinasabi natin, kaya naman ako naging honor kasi nagsikap ako eh. Kaya naman ako nakakuha ng magandang trabaho eh. Kasi dahil sa magaling ako eh. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagmamapuri sa ating sarili. Kanino ba galing yung katalinuhan mo na yan? Kanino ba galing yung kalusugan? Yung kalakasan mo na yan? Saan ba galing yung mga sources mo yan? Kung bakit sa ngayon ikaw ay successful. It is because all comes from our Lord. Kaya kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, okay?
Surrender, kaya may kanta tayong, I surrender all. Because tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Yung isang bata, pag hinihila niyo po, naglalakad ang anak ninyo, susunod lang sa inyo yan, di po ba? Habang lumalakad yung bata, kahit sa mudali, sumusunod lang yan sa kanyang magulang. Dahil hindi niya alam kung saan ka pupunta. Nagtitiwala yung bata sa kanyang ina kung saan siya dadalhin. At alam niya na ang nanay niya ay hindi siya ipapahama. Kaya din tayo sa ating Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon ang mag-lead sa atin kung saan tayo patutulog. Ang tanong ko, anong bahagi ng bawat isa sa atin, ng bawat buhay ninyo, ang pilit pa rin ninyong kinokontrol? Matanong ko po kayo, anong bahagi ng buhay ng bawat isa sa atin? Meron po ba kayo? Sinurrender nyo na ba? In-entrust nyo na ba lahat? Ay, mga single dito, baka isa rin. Sa ngayon, kontrolado ko pa rin ang sarili ko. Hindi pa panahon para ako ay magmahal at mag-asawa. Because I haven't find the right one. Okay, kontrolado mo yung sarili mo. Kontrolado mo yung sarili mo. Tama po yun, kontrolado pa niya. Kontrolado pa yung pera ko. Napakaganda pa rin po yun. Kontrolado ko po ang oras ko. Pag gusto kong sumamba, sasamba ko. Pag hindi, hindi. Kontrolado ko ang sarili ko. Pero ano kaya ang magiging itsura mo o ng bawat isa sa atin kung lubos nating isusuko sa Diyos ang ating tiwala? O God, bahala ka na po sa aking buhay pag-ibig. Baka matuwa ang Panginoon, sinuko mo yung iyong pag-ibig sa Kanya. Bukas makalawa, hindi mo inaasahan, nasa lubong mo yung nilaan ng Diyos para sa iyo. Hindi ba't mas maganda? Kaysa ikaw ang pipili ng sarili mong gusto na hindi mo nakikita yung kamalian ng pipiliin mo. Samantalang kung isinuko mo sa Panginoon, ikaw na ang bahala na maging kahati ng buhay ko't ng puso ko. Baka ibigyan ka ng blessing, ibibigay sa iyo ang right person. Di ba buhat ganon? Mas higit na mas maganda yung tiwala mo sa Panginoon na isinuko mo, hindi mo pilit na kinokontrol, bagkus ipinagkatiwala mo sa Panginoon. Boss, pinagkatiwala mo yung trabaho mo. Baka may mas magandang plano ang Panginoon para sa iyong trabaho. Baka ito yung tamang panahon para ibigay na yung promotion mo. Hindi. Kinokontrol mo yung sarili mo. Yun ang ibig kong ipahiwati. Kailan mo ikakatiwala ang iyong buhay sa anumang mangyayari sa mga susunod sa ating Panginoon? Ang pagtitiwala po ay pinalalakas sa pamamagitan ng pag-aalala ng God faithfulness sa ating mga buhay. Ito po sa Panaguhoy o Lamentation 3:22, sabi, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Ganong